pagtatanim pala ng sibuyas guys ay maraming proseso, mga proseso. Itanim muna ng sabay-sabay after 30 days, pag ganito na siya kalaki. Transfer naman sa ganitong proseso dito sa box by box niya na itatanim siya na parang palay. Iisa-isahin siya na parang palay din yung pagtanim na kaya mapapansin nyo nakalinya-linya rin yan dahil tanim isa-isa ng tao. Hindi yan siya di sinabog o dinirect. Mayroon ding direct. Pero ito guys ay transplant to. Transfer lang siya. From ganito, transfer doon. Ito guys ay direct na to. Direct ito guys. Ano na siya? Almost 2 months na. Nasa 50 days. Mapapansin nyo may laman na rin siya. Kakalaman na. Ito guys yung 50 days. 50 days na yung sibuyas na ito guys. Tapos pagdating ng 2 months na ito na. Ito na kayo. 2 months na to. Pagka 2 months, inuod na siya. Yun na yung sakit. Saka may lislis din yun. May lislis na rin. Doon sarap. Yan ang masaklap. 2 months. So may ilang buwan pa yung bubunuin niya. Di ba ano yun? 100 days? 110? Oo. So pag 2 months na mayroon na siyang 60 days. Mayroon pa siyang 40 days kasi 110 days bago ma-harvest. So yung 40 days na yun wala pang yun. Kasi graduan na kayo or kasi pang storage to eh. Ay pang storage. Pang storage siya. So kailangan talaga tanggalin yung ito kasi pag hindi tinanggal ito uubusin. Arabas yan? Oo, arabas. Ubos. So tiyaga lang talaga. Hirap pala ng sitwasyon din pala ng hindi pala 50,000. Yung 50,000 mo na to kaya na na gasto hanggang ma-harvest, ilan pa kayo magasto doon? Higit pa. Mga kalati pa? Kulang pa lang 30,000 dito eh. Ay kulang pa lang 30,000. So 80,000 nung gagastusin dito bago ma-harvest yung luwang na ito. Ginagawa nila dito, inalis nila yung dahon na kinakain na ng uod. Ang tawag dun sa uod na yun ay arabas ang tawag nila dito. Yun yung piste ng sibuyas na kumakain ng dahon ng sibuyas na naapektuhan din yung laman niya dahil inuubos niya, natutunaw yung dahon hanggang masama na rin yung laman na masira. Kung hindi nila gawin yun, malamang maubos ang sibuyas nila. Ito naman yung sibuyas ni Mang Alexander Dulay na taga Barangay Daraway. Ang sibuyas naman niya ay 100 days na, almost harvest na. Pero ang sakit naman nito, hindi na siya arabas, kundi tinatawag nilang lislis. At nabubulok na yung mismong sibuyas dun sa may puwitan niya, nadudurog na, kinakain na rin ng uod. Yun ang sakit ng sibuyas na mahirap na pigilan dahil hindi mo alam kung anong i-spray mo na gamot. Ayon kay Mang Alexander Dulay. Yung nung nagsimula ka ito kuya, ilang yung puhunan mo? Ilan yung na mo na? 120 na. Ang naano ko dito ay 120,000. Yung puhunan ko. Yun na yung nagagamit. Tapos sa pag ma-harvest ito, sa tingin mo ilan kaya yung Ilang bag? Ilang bag? Oo, lalabas kayo puhunan.
Hindi lalabas ito. Baka 40 lang o 30 na bags ito. Ang daming ano ay. Hindi mo papalabas yung punan. Wala na. Luging-lugi talaga. Yung ano, yung natutunaw na yan, ano namang magiging solusyon yan para ano? Ang gamot saan ito, wala na ito. Oh. Mayroon pa yung ano. Iba na bulok-bulok na yung ugat na ay. Iba yung mga nabulok dito ay. Wala na ata. Dami ng ano dito kaya inaano ko na, patubigan ko medyo matigas na yung lupa. Ano na yun, bulok na yung ugat. Wala na. Oh, ito ganito. Yan na sila. Pag ganyan na sira. Wala na, sira na oh. Sira Yun. Kaya minsan wala na. Pag ganyan hindi na rin kinukuha, wala na kumukuha. wala na, hindi na bibilin to. Hindi na rin bibilihin. Sira na. Ganun ang ano dito sa tulad nito, yan. nasira na. Tulad nito mga to. Sira na rin yung likod pa. May inuuod na yung likod niya. Spray mo. Hindi na siya. Ayan talaga yung kalaban ng ano ng sibuyas na hindi na mahirap solusyonan. Anong gamot naman ang binibilyan para yung mga mahal na gamot ang binibili ko, yung Brupia, Yubal. kano isang buti kaya nun? 2-1 yung Brupia. Pag kunin mo yung isang 1 seat, 2.5. 2.5. Ilang beses mong gamitin yan sa Ito ay hanggang marbes? Ano, 2 beses. Pag maluwang, isa lang yun. Isa lang yun, 2.5. Tatlo ang nakuha ko noon, isang Yubal, saka 1 seat, 2.5. Ang gamot lang ito ay yun lang klase. Ang dami na akong ano dito, siyempre ano, Ilang buwan to kay bago ma-harvest yung itong sibuyas? 10, 20 110 days. to Ito ay 100. 3 months. Sa ano, katapusan 100 days na ito ay. Kaya 15 days. patubigan ko na, binta ko na ito para may makukuha. Pabaya mo ganito, di wala na. Halos lusot ka. Pero sa tingin mo kaya mababawi kayong punan o wala? Wala akong mababawi. Buti kung may kunti lang makuha. 3 months tapos lugi pa. Ngayon, Magkano na pala yung bintahan pala ng sibuyas ngayon sa isang kilo? una 60, ngayon mura na daw. 50, 55 na. 55 na. O di, halimbawa makakuha ka ng 30 bags ito ay hindi lulusot yung 30 bags, ilang kilo yung ano, yung isang bags? depende sa laki ng bags. Kung minsan 30. Ay 30 kilos yung isang bag. Oo. 30 kilos times 50 times 30. Hindi lalabas yun. Lugi-lugi. Sa 100 yung punan mo kayo, 120,000? 20 na. 120 na. Ako pa ang dito, nagpapatubig, nag-spray, nag-abo, hindi ako nag-uupa para medyo kunti ang gasto ka ko. Ganito ang ano ay. Magsimula tayo sa umpisa ko, di ba? Araruhin ito. Oo, para ruin. Tapos ano na 'yon, magbabayad ka na ng magkano na 'yan? Araro. Magkano binayaran mo sa araro kaya? Pag double 2.8. 2.8. Pag yung rotor, mahal yung rotor. Pag ano 'yan, hanggang ready to ano na 'yon, hanggang finish na 'yon na ready na taniman. Tatlong beses na pararo mo, saka yung pag ano nang yung kahon. Iba yun. Saka yung pagtabon ng ito ay buto. Pa rin yun, isang kahon, 100. Tapos pag yung buto, magkano ang isang ano? 2.8. 2.8 ang isang lata. Tapos ilang lata yung kalahati yung lata, yung kalahati. libras, kalahati lang yun. Ay, nilagay nyo dito pa? 10 lata. Ay, 10 lata. Oo. 10 lata. Magkano isang lata nun?
1.8. 1.8. Tapos 10. Mahigit 30 mil ito. 30 mil. Buto Sa, lang yun, ha? sa buto pa lang yun. 30,000. Tapos pagka nung tumutubo na, di ba pinapalinisan pa yan sa... Oo. Ilang bisis mo pinalinisan kaya yan? 2 beses. 2 bisis. No? Magkano, ilang tao yung naglinis sa una? Pakyaw ito, City Mill. Ang isang sa, Ito, sa unang linis. Tapos, Isang linis. Pangalawa, pangalawa, 5.5. 5.5. Yun din ang masakit, ano, linis. Isa. Yung nga, yung libon ng paglinis ng ito ay Pagkalinis na, yung patubig na. patubig. Spray na naman. Yung, Abuno. yung diesel ang gagasusin doon sa patubig. Gasolina yung sa akin. Ay, gasolina. Rubin. Ilang bisis mo na pinatubigan ito? Marami na. Baka hindi lang 20 na patubigan ito. 20. Bawat patubig, ilang litro? 6. 6 na litro yung nauubos bawat patubig sa 20 na bisis na pinatubigan. So talagang magasto rin pala yung sibuyas, ano? Sibuyas talaga ito. Gasto pa lang sibuyas. Tapos yung spray mo, yung mga ilang bisis mo ni-sprayan? Kada patubig, spray. Kada Pag patubig. umulan, spray. Kada umulan, Dalawang spray. beses. Depende sa ulan. Depende. Kung minsan, isang linggo, 3. 3 bisis. Tapos yung magkano isang gamot? Yun. 400 yung ordinaryong gamot. 400 yung ordinaryong gamot. Yung agroblo, 500 yung 3 kilo. Iba. Tapos ganun yung rotation niya. Spray ng spray pag umulan hanggang ma-harvest. Oo. Babantayan mo ma-harvest. So magasto talaga. Ulan, may asin yun. So talagang ubos pala ang pera dito. Tapos kung may uod, siyempre hindi mo gustong mauod 3 beses isang araw, isang linggo. Isang linggo. Ganun pa rin eh. Tapos ang hindi mo sigurado kung ma-harvest na maayos sa dulo dahil mayroon siyang nasisira yung ano niya, yung pinaka ugat niya nabubulok. Yun pala, wala palang pag-aaral pa ng yung mga agriculture dahon, sa yun ang makukuha, pero yung mga diyan, wala na, bulok na yun. Lilinisan mo rin yung matitira, mabubulok din. Hindi pabayaan mo na dyan yung ang matira ang... Sige, tingnan nga natin yung mga nalislis doon. Ano? So ano pala yung gastusin pala dito sa sibuyas ay napakalaki. Hindi rin siya basta-basta kasi ang akala kasi ng karamihan yung porque mga nagsibuyas ay kikita. Merong dito sa ngayon sa Bayangbang, karamihan pala guys dito ay nalugi dahil sa bulok na sibuyas. Ayan, no? Kung makikita nyo pala ito mga to, pag ayan, pag tinanggal mo, sira na yung likod, di na pakinabangan, di na rin bibilihin. Kala mo may laman, so, wala na. Ang dami. So ganyan sakit ng sibuyas pala dito. So pag ganyan nangyari sibuyas nyo dito, wala na kayong pakinabangan. Wala na talaga. Pagtyaga mo na yung makukuha mo na natira. Kaya pag ganito ang lugi talaga. Yung anak mo kuya, yung 4 may asawa na. Tapos isa na lang nag-aaral. Yung bunso ko. Tapos ito lang yung pag asahan sana. Hindi ko lupa ito ay nakikitanim pa. Magkano renta mo dito sa lupa? Halimbawa, hiwalay gastos, tirsya sa kanya, 2. Hiwalay mo yung gastos mo, tatlo nyo, 2 yung nagdalo, isa sa hindi ganun. Irirentahan mo pala itong lupa pa. Hindi ko lupa ito, lang. 120 tapos renta pa yung lupa. So talagang kawawa yung luging-lugi. May lupa. Ito hindi lalabas yung punan mo. Bibigyan mo na lang ng pambili ng ulam niya. So ito talaga yung sakit ng sibuyas guys. May uod na siya. Pag binukinan mo siya, sira. Wala na talaga yan. So
Buti kung may matitira na isa-isa, ayun ang maiipon. So napakahirap din pala talaga ng sitwasyon pag tinamaan ka ng ganito. Hindi sigurado yung wala kang kasiguraduhan pala na kikita ka sa sibuyas. Ayon kay Mang Alexander Dulay guys na taga Taraway. Ang sabi niya, ang puhunan niya ay 120,000. Ang nagagasto na niya dito sa tanim niya na sibuyas. Itong kalawang na to guys ay ang kanyang nagagasto na puhunan ay 120,000. Ayon na naman sa kanya, ang sabi niya ang mamaharbis na lang niya dito ay mga nasa 30 sako na lang o 30 bags na lang ang maharbis niya. Tapos, ayon sa pinagtanungan ko guys, sa bumibili ng sibuyas sa ngayon, December 27, 2024, ang isang kilo na sibuyas guys ay 40 pesos na lang yung goods na sibuyas. So, pag may 30 bags siya na ma-harvest, times 30 dahil 30 din ang 30 na kilo rin yung nasa isang sako. So 30 na bags times 30 kilo ay pumapatak siya na 900 kilos yung ma-harvest niya. Yung 900 kilos guys, ita-times mo ngayon sa times 40 dahil 40 ang isang kilo na goods na sibuyas. So, 900 times 40 equals 36,000. 36,000 ang pagbibintahan ni Kuya Alexander Dulay. Kaya, yun ang pagbibintahan niya sa sibuyas niya sa ngayon. Tapos, ang puhunan niya ay 120,000. So, 120,000 ililis natin yung na pagbibintahan niya na 36,000. So, negative siya ng 84,000. Ang lugi sa kanya ay 84,000 sa kanyang tanim ngayon na sibuyas. Ayon sa kanyang tansya na ma-harvest kung ilang sako yung kanyang ma-harvest sa sibuyas niya guys. At saka, doon sa pinagtanungan ko kung ilang kilo na yung sibuyas, ang amount pala, magkano na ang per kilo na sibuyas. So, talagang napaka hirap pala ng sitwasyon ng nagsisibuyas dahil hindi mo alam kung kailan tataas, kailan bababa yung presyo ng sibuyas dahil ayon sa kwento niya, nainganyo siyang magsibuyas ngayon at linuwangan pa niya, dinamihan pa niya yung puhunan niya dahil last year pumalo ng 450 per kilo. 450 pesos ang isang kilo nung last year. Ngayon, ang isang kilo na lang ay 40 pesos. So, hindi mo alam kung kailan bababa at tataas yung sibuyas. So, kung iniisip mo na mataas ang sibuyas, wala kang kasiguraduhan. Kaya ganito ang nangyari sa mga nagsisibuyas ngayon. Almost na nakausap ko ay lugi dahil sa biglang pagbagsak ng presyo ng sibuyas. Ito naman ngayon si Kuya Jeffrey Flores na taga Dusok, Barangay Dusok, Bayambang, Pangasinan. Siya itong bumibili ng sibuyas na galing sa mga nagtanim. Ito naman yung ginagawa niya sa proseso niya sa mga sealer, yung mga nagbibinta, mga may tanim ng sibuyas. Dito naman niya pinaprocess yung binibili niya, sinisegregate niya yung mga kinaklassified niya yung klase ng sibuyas para sinisegregate niya yung goods saka hindi para ilagay sa sako tapos saka naman bilihin ng buyer.
Dito pala tayo sa bilihan ng ano, ng bintahan ng ano ng sibuyas. Saan nila binibinta yung sibuyas dito sa gilid ng kalsada. Dito nila dinadala ng sibuyas para bilihin naman ni Kuya Jeffrey. Jeffrey na kaya na? Jeffrey Flores sa Barangay Dusok. Binibili mo ito kuya ng kano sa kilo? 40 ang isang kilo sa yung goods yun. Good po. Ito goods ito. Ito yung bibili niya ng 40. Paano ma-determine o ma-identify na good siya? Kasi dun sa mga good. Isa po nahalo ng ano, mga pickles, mga ganito. Yan yung hindi na goods yan. Tapos yung mga bulok, pinsan. Yung bulok. Yung sa puwitan niya. Sa may puwit. Kasi meron akong may pinakita doon sa tinanim ni Kuya Kwan. Yung magtatanim ka na, pinakita kasi may bulok dito sa puwitan. Ano po kami nalulugi minsan? Ano kayo nalulugi? So, tapos pag may naihalong pickles, isiparit pa yon. Tatanggalin po. Tatanggalin pa. Ayaw ng buyer yung pickles. Ayaw ng buyer. Bibili ng buyer. So ibig sabihin pala, yung mga nagtatanim, ipapasa sa'yo. Ipapasa sa'yo, bilhin mo siya ng 40 pesos, isang kilo. Tapos ayusin mo yun dito, dito mo siya ipaprocess, lilinisin. Ayos po namin. Tatanggalin po namin yung mga reject. Yung reject, tapos isegregate mo yung ano na, yung papantayin-pantay mo yung laki dito. Basta yung good po, yung uno pataas, yun yung good. Uno. Paano yung uno? Anong itsura ng uno? Uno. Yung uno. Tapos anong kasunod dyan sa uno? Ito, ganito. Uno yan? Dos. Dos? Ito yung good. Ito yung good? Ganito. Ito lang pang mga good. Ano ibig sabihin pala ng uno na to? May butas guys. Uno media. Yan video. Yung by size, iba rin yung price niyan? Mag-iba yung size niya. Yung uno, may magkano isang... Ganun din sa good. Ganun din yung price niya. Pero yung laglag sa uno, wala na, pickles na po yun. Pickles na. Pag yung pickles na, magkano bintahan doon sa pickles na? 10 lang. 10 piso? Ang isang kilo? Kaya din kami nalulugi minsan, yung pickles. Yung pickles, ito siya. Ito po. Yan yung pickles. Ito po yung mga pickles. Yung may ugat? Yung mga, hindi po siya bilog. Hindi siya bilog. Tapos maliit. Pala. Bilihin mo ng 40, malulugi ka pa ng kwan dahil separate mo pa yung pickles niya, tapos may mga bulok pa. Tapos bili mo siya ng 40 pesos. Tapos ipasa mo siya ng yung mga buyer 50. Minsan tablado rin, minsan. Yung ano pala po dito, yung proseso ng pagbili, ipapasa sa'yo, bibilin mo dito sa tabi ng kalsada, yung mga nagtatanim, ibibinta sa'yo. Bibinta sa'yo. Tapos ayusin mo dito, separate mo yung uno, dos, tsaka yung goods. Saka naman mayroong buyer dito na bibili. May buyer dito na bibili. Binibili ng buyer. Yung buyer naman, i-deliver niya saan niya kayo i-deliver? Sa Manila kaya? Sa mga ano po. Storage? Ganun. Manila po. Sa Manila, ganun ang proseso po ng sa part naman ng ng bintahan ng sibuyas dito. Ang araw ngayon ay January 27 January 27, 2024. Ito na po yung presyo ng sibuyas, 40 pesos ang isang kilo, nagaling po doon sa mga nagtatanim po. Itong nasa likod, sila yung buyer. Pag goods na. Ito naman po yung... Ito po yung good. Andun po yung mga nakatali. Ito na po yung goods daw po. Ito na yung goods na ipaprocess nila doon. Bibili ni kuya ng 40 pesos. Pag nabili niya ng 40 pesos, ipaprocess niya. Sisiparit niya yung mga pickles, uno, dos, tsaka good daw yung sizes. Di ko kasi alam. Tapos pagkatapos nilang ma-process doon, lalagay nila sa sako.
bibilihin naman ngayon dito ng buyer. Tapos si kin buyer, siya na yung magde-deliver ngayon, siya nagagamit ng mobility, magta-transport papuntang Manila, ganon. Sa mga market na, siya na yung magdadala sa mga binibinta-binta sa mga palengke na. Tapos pumunta pa ako sa palengke, tinanong ko kung magkano po isang kilo na sibuyas at saka yung mga tingi-tingi para malaman ko rin kung sino ba talaga ang kumikita ng sibuyas. Sino yung nakikinabang sa bintahan ng sibuyas between sa nagtanim ng sibuyas dahil ang nagtanim ay lugi na. Tanungin ko lang po, 20 yan tapos itong naka-plastic na to? Alin? Ito. 20 din pa. Tapos pag tag-isa? 5 piso isa na ito. Tapos itong maliit na to? Kinikilo. Magkano isang kilo po? Hindi ko alam. Sige. Sige po. Ito daw po 20. Ito 20 din. Tapos pag yung isa nito, 5 piso. Dito sa market, tapos sa palengke. Ayan, sa palengke po. Ito pala guys yung proseso ng kitaan ng sibuyas. Kung sino ang kumita at saka sino nalugi. Dahil dun sa aking pagtatanong ay nalaman ko talaga na mayroong kumita sa sibuyas at saka mayroon ding nalugi. So ang nalugi dito ay yung nagtanim dahil ayon kay ang Alexander, nalugi siya ng almost 84,000 dahil ang punan niya ay 120,000, ang napagbintahan lang niya, mapagbibintahan lang niya ay 36,000. So ngayon, yung unang buyer, yung nagtanim, ibibinta niya dun sa unang buyer, na yung unang buyer siya naman yung magsisegregate ng mga ika-classify niya, yung isi-separate niya yung meron kasing pickles, uno daw, dos, tsaka good. Yun naman yung process niya para mailagay niya sa sako para bilihin naman ng second buyer na siya naman magtra-transport papuntang Manila, distributor sa mga palengke, ganon. Ngayon, ito. Si unang buyer na galing kay nagtanim, bibilihin ni unang buyer sa nagtanim ng 40 pesos ang isang kilo. Ngayon, si unang buyer, gagawin niya, ipaprocess niya. Pag na-process niya na yon, na-segregate niya na yung mga classification ng pickles, uno, dos, at saka yung goods na sibuyas, saka naman saka naman niya ibibinta kay second buyer. Yung second buyer siya magtra-transport papuntang Manila. So bibinta niya ng 50 pesos per kilo. So binili ni first buyer ng 40 pesos kay nagtanim, bibinta niya ngayon sa second buyer ng 50 pesos. So mayroon siyang 10 piso, doon bawat kilo. So malinaw na kumita na doon si first buyer, pasa niya kay second buyer, so may kita na siya doon. Pero si nagtanim, ang laki ng lugi. Si second buyer naman, ibibenta niya ng 80 pesos per kilo, dahil mas malaki ang bintahan niya dahil yung transportation, gagamit pa siya ng mobility, sa toll pay, mga ganon, sa expenses, pagkain nila. So ang kita niya from 50 pesos per kilo, ipapasa naman niya ngayon sa kung saan sa mga distributor ng 80 pesos per kilo. So may kita na siya doon ng 30 pesos per kilo less mga expenses na ginamit niya. May kita na siya doon. Unlike si first buyer, wala siyang expenses na mobility or
or mga kung ano-ano pang magamit. Hindi siya magta-transport eh. So may yung malinis na yung 10 pesos niya per kilo. Ngayon, si chicken buyer, i-distribute niya sa mga palipalingki, gano'n, di ba, sa mga distributor. Yung nasa palingki naman, kung nakita nyo yung last na video na pinakita ko dun sa palingki, ang bintahan nila ay isang peraso, 5 piso. Isang peraso, 5 piso. Kung yung isang kilo ay naglalaman siya ng 30 na sibuyas na tagli 5 piso, ay 150 pesos yun ang pagbibintahan nila sa mga users, yung mga tulad natin na bibili para sa sangkap ng ulam. Ang kita naman niya doon ay 80 yung bili niya, tapos pagbinta niya yun ng 150 pesos dahil tag 5 piso ang isa. Ang kita niya doon ay 70 pesos ang kita niya sa isang kilo. So mas malaki na naman sa kanya. Pero sa kanya kasi yung bibinta sa palengke, matagal na process yung bintahan sa kanya dahil pa isa-isa yung bibilihin. Pero ang kita niya sa isang kilo ay 70 pesos. So ang lugi lang talaga dito, ang lumalabas na luging-lugi yung nagtanim. Yun, dahil napakamalang binibili lang gamot, maganon, dami lang para inalagaan yung sibuyas. Pero at the end, luging-lugi sila dahil bagsak presyo ang sibuyas. Hindi kasi natin masabi kung kailan tataas yung sibuyas, kailan bababa, at kung yung panahon ay umayon sa sibuyas, dahil sabi nila pag umuulan daw ay nasisira ang sibuyas, nabubulok yung puwitan. Hindi natin alam, kaya yung pagsisibuyas ay sugal. Napakahirap na negosyo ito. Yun lang po ang pag-aaral. Trupang Triumpo, Adventure TV81 po. Salamat po sa inyong lahat. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight.